والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Hadithu Al-Thalathun. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-tatlumpu na hadith. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه. Ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Abu Tha'labah al-Khushanay. Ang kaniyang tunay na pangalan ay si Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu. Siya ay kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Iniulat niya ang hadith na ito mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah farada faraida fala tudayi'uha. Katotohanan si Allah ay inobliga niya ang mga obligation, ang mga faraid. Fala tudayi'uha, at huwag ninyo sayangin ang mga inobliga ni Allah sa inyo. At huwag kayo maging pabaya sa pagsagawa, pagtaguyod ng lahat ng bagay na inobliga ni Allah sa inyo. Kagaya ng salah, 5 dasal sa loob ng isang araw. Ang salatul fajr at salatul dhuhr at salatul asri at salatul maghrib at salatul isya. Huwag kayo maging pabaya sa pagsagawa, pagtaguyod ng mga sala na ito. Ganon din ang zakah. Dahil ang zakah ay kabilang sa inobliga ni Allah sa mga taong mayaman, nagkaroon ng nisab, umabot ang kaniyang kayamanan sa nisab, na huwag maging pabaya sa paglabas ng zakah mula sa kaniyang kayamanan. Ganon din ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, na kabilang ito sa inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kinakailangan na huwag maging pabaya ang tao sa pagtaguyod, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ganon din ang pag-hajj, na ito ay kabilang sa mga inobliga ni Allah sa mga tao na may kakayahan upang isagawa ang paghaji. Ang mga inobliga ni Allah ay napakarami. Sa mga kaugalian naman ay kagaya ng pagpapakabait, pakikitungong mabuti sa dalawang magulang. Ito ay kabilang sa inobliga ni Allah. Dahil dito, huwag maging pabaya ang mga anak sa kanilang pakikitungong mabuti sa kanilang mga magulang. Ganon din ang
pagpapakabait, pakikitungong mabuti sa mga kapitbahay. Ito ay kabilang sa mga inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mahigpit na ipinagbawal ni Allah na huwag maging pabaya ang isang tao sa pakikitungong mabuti sa kaniyang mga kapitbahay at sa mga kaibigan. At ganun din ang pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama sa taong kaya niyang isagawa ang mga bagay na ito ay kinakailangan na itaguyod ng isang tao. Huwag maging pabaya. Dahil dito, bawat isa sa atin ay kinakailangan na tingnan niya ano ang mga bagay na inobliga ni Allah sa kanya. At huwag maging pabaya sa pagtaguyod sa mga bagay na ito. Yan ang maana ng kaniyang sinabi na inna Allah farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha. At naglagay si Allah ng mga limitation. Fala ta'taduha, na huwag kayo lumampas sa mga limitation na itinakda ni Allah at inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ibig sabihin ng mga limitasyon na ito? Ang kaniyang mga ipinagbabawal ay may limitasyon. At ang kaniyang mga inobliga ay may mga limitasyon. Ang mga limitasyon na inilagay ni Allah sa kaniyang mga ipinagbabawal at ipinag-utos ay bawal na lumampas ang isang tao sa limitasyon na ito. Halimbawa, ang Salatul Fajr ay nilagyan ng limitasyon. Kailan papasok at kailan matatapos. Dahil dito, ang isang Muslim, kinakailangan na isagawa niya ang Salatul Fajr sa loob ng limitasyon na ito. Huwag lumampas. Halimbawa, ang Salatul Fajr ay matatapos ang kaniyang oras sa pagsikat ng araw. Ito ang kaniyang limitasyon. Dahil dito, huwag na huwag isagawa ng isang tao ang Salatul Fajr pagkatapos ng pagsikat ng araw kapag ito ay sinasadya niya. Ganon din ang Salatul Dhuhr at Salatul Asr. May mga limitasyon. Salatul Maghrib, Salatul Isha. Dahil dito, dapat na huwag lumampas. Ganon din ang Saum. May mga oras na itinakda ni Allah, itinakda ng Islam, nilagay ni Allah, nilagay ng Islam na limitasyon. Kailan tayo magsisimula, kailan matatapos. Ganon din ang Hajj. Ganon din ang Zakah. Lahat ng inobliga ni Allah ay may mga limitasyon. Dahil dito, obligado siya, bawat isa sa atin bilang Muslim na alamin ang mga limitasyon ng lahat ng ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala.
At ang kaniyang sinabi na wahadda hududan ay saklaw pa rin ang mga parusa na nilagyan ni Allah ng limitasyon na hindi maaring baguhin. Kagaya ng pagnanakaw, may nilagay ni Allah, may itinakda ni Allah na parusa ng tao na ito na hindi maaring baguhin. Dahil dito, dapat isagawa ayon sa limitasyon, layon siya itinakda ni Allah na parusa ng tao na ito. Ganon din ang zina, ang tao nang nagzina, si Allah ay nagtakda ng parusa na hindi maari ito baguhin at huwag lumampas sa mga hudud na ito, mga parusa na ito. Ganon din ang mga haram na may mga limitasyon na huwag pumasok ang isang tao sa lahat ng bagay na ipinagbawal ni Allah. Huwag lumampas. Ibig sabihin, huwag pumasok. Yan. May limitasyon kapag dumating dito ang isang tao, bawal na bawal sa kanya na pumasok. Yan. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. At hinaram ni Allah ang mga mga bagay. فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, at huwag ninyo isagawa. Huwag ninyo gawin ang mga bagay na hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang baboy ay haram. Dahil ito, bawal na kumain, pakinabangan ng isang tao ang isang baboy, kahit anong uring pakinabang. Ang riba, 5-6, ito ay haram. Huwag ninyo isagawa, huwag ninyo gawin. Waharrama asya fala tantahikuha. Ang pagsisinungaling, ito ay haram. Huwag na huwag ka magsinungaling bilang Muslim. Ang pagtaksil, ito ay haram. Dahil ito, huwag na huwag, bawal na bawal sa isang Muslim ang pagtaksil. Ang pagyayabang, ito ay hinaram ni Allah. Dahil ito, bawal na bawal sa isang Muslim na magyabang. Ang pagmamaliit sa kapwa, ito ay haram na haram. Dahil dito, bawal na bawal sa isang Muslim na gawin ang pagmamaliit sa isang kapwang tao. Napakarami. May mga bagay na hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangluloko, ito ay hinaram ni Allah. Dahil dito, bawal na bawal sa isang Muslim na lokohin ang kaniyang kapwang tao sa anumang paraang panluloko. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. At tumahimik. Hindi pinaliwanag ni Allah ang mga bagay. Hindi niya ipinaliwanag ang mga bagay na ito bilang awa sa inyo, na ang hindi niya pagpapaliwanag sa mga bagay na ito ay hindi dahil na si Allah ay kinalimutan niya ang mga bagay na ito. Kasi hindi kabilang sa mga katangian ni Allah ang pagkalimot. Ito ay sinasadya ni Allah na hindi niya
ipaliwanag ang mga bagay na ito bilang awa sa inyo. Fala tabhathu anha, huwag ninyo hanapin ang mga bagay na ito. Ano ang kaniyang magiging hukom? Huwag ninyo hanapin. Dahil ito ay hindi ipinaliwanag ni Allah bilang awa. Kung ito ay bilang awa, ay nangangahulugan na ang mga bagay na ito ay halal sa atin. Kasi ito ay bilang awa sa atin. Bilang biyaya sa atin. Dahil dito, huwag natin hanapin. Ano kaya ang hukom ni ito? Haram o hindi? Ito ay, hindi pinaliwanag ni Allah bilang awa. Bilang biyaya. Ibig sabihin, halal sa atin. Napakaraming bagay, kagaya ng mga prutas, hindi lahat ng prutas ay may dalil sa Quran o kaya sa hadith na ito ay halal. Ngunit ang mga bagay na ito ay awa ni Allah sa atin, biyaya ni Allah sa atin. Ibig sabihin ito ay halal sa atin. Dahil dito sinasabi ng mga ulama na lahat ng gawa at lahat ng bagay, halaman, mga bunga, lahat ng gawa at lahat ng kaugalian, lahat ng mga halaman, mga pagkain, lahat ng mga bagay, mga hayop, mga ibon, ay lahat ito ay halal. Maliban lamang sa ipinagbawal ni Allah sa atin sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito, ang haram lamang dito ay ang ginawang haram ni Allah sa mga bagay na ito. Na may dalil, may basihan mula sa Quran at mula sa Sunnah. Kagaya ng baboy, ang baboy ay naging halal, naging haram. Ang baboy ay naging haram dahil may dalil mula sa Quran at mula sa Sunnah. Kung ito ay walang dalil sa kaniyang pagkaharam mula sa Quran at mula sa Sunnah, ay magiging halal. Ganon din ang aso. Naging haram dahil may dalil. Kung ito ay walang dalil, ay magiging halal. Yan. Ganon din ang mga pagkain. Na ang original ng mga pagkain, mga halaman, mga bunga, mga gawa, ang original ng mga bagay na ito ay halal. Dahil dito, hindi dapat natin hanapan ng dalil sa kaniyang pagkahalal. Hindi dapat. Dahil dito, kung ang isang tao ay sasabihin niya na ang pagkain na ito ay haram, ang bunga na ito ay haram, ang ibon na ito ay haram, ang hayop na ito ay haram, dapat magbigay ng dalil. Ano yung basihan mo na ang bagay na ito ay haram? May basihan ka ba mula sa Quran at mula sa Sunnah? Kung walang basihan, ay hindi matatanggap mula sa kanya ang kaniyang sinabi. Kasi ang original ng mga bagay na ito ay halal, hindi haram.
Saan natin naintindihan yung siya nabi niya na wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan. Pero sa mga ibadah naman, pagsamba kay Allah, paraan ng mga yung mga samba, ang original na mga samba ay haram, isagawa. Maliban lamang ang samba na pinapayagan tayo ni Allah na isagawa ang samba na ito. Dahil dito, hindi natin maaring isagawa ang samba na walang dalil mula sa Quran o mula sa Sunnah ng Propeta. Kapag mayroon tayong isasagawang samba, ay kinakailangan na mayroon tayong dalil. Kapag wala tayong dalil, yung ibada na ito na isasagawa natin ay magiging haram. Mahigpit, pinahigpit ng Islam ang pagsagawa ng mga samba. Dahil dito, ang mga bid'ah na tinatawag ay mga samba na walang dalil. Yan ang maana ng hadith na ito. Hadithun Hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghayruh. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.